Noong unang panahon, sa baybayin ng isang malawak na karagatang matatagpuan sa hilaga ng Pilipinas, ay may isang baryo na tinatawag na Baryo Bayang. Ang baryo ay isang makulay at masaganang komunidad kung saan ang mga tao ay mababait at matulungin sa isa't isa. Ang kanilang kabuhayan ay umaasa sa pangingisda at pagsasaka. Pinagmamalaki ng baryo ang kanilang malalawak na taniman ng palay at ang mga daliri ng mga mangingisdang masigasig sa paghuli ng isda mula sa malalim na dagat. Bilog na bilog ang buwan tuwing gabi at ang hangin ay malamig at maaliwalas. Ang mga tao ng Baryo Bayang ay tahimik na namumuhay at ang kanilang simbahan ay palaging puno ng mga deboto tuwing linggo ng misa. Isang simbahan na may napakagandang kampana at ayon sa alamat, sinasabi ng mga matatanda na ang kampana raw ay may kapangyarihan na magtataboy sa mga kalamidad at masamang espiritu basta't pinapahalagahan ng mga tao ang kanilang pananampalataya. Ngunit habang ang baryo ay dumadami at yumayaman, nagsimulang magbago ang ugali ng mga tao. Nagsimula silang maging sakim at ang kanilang mga puso ay napuno ng pagnanasa at inggit. Imbes na magtulungan at magdasal, nagsimula silang magtangkang magtago ng kayamanan at magtangka ng mga gawaing hindi makatarungan. Ang simbahan ay hindi na pinapansin at ang mga tao ay naging abala sa pag-iimbak ng ari-arian. Isang araw, dumaan ang isang matinding bagyo at sa huling sandali, bago sumabog ang araw, isang hindi inaasahang lindol ang yumanig sa buong baryo. Ang mga tao ay nagtakbuhan, ang hangin ay umiiyak at ang mga alon sa dagat ay nagsimulang magtaas. Tila isang malaking pader na hahampas sa baybayin. Walang nagawang makaligtas sa mga sakuna na sumunod. Bago maghating gabi, ang buong Baryo Bayang ay lumubog sa ilalim ng dagat, mabilis at walang pasabi. Ang buong baryo, kasama na ang simbahan at mga bahay, ay tuluyan ng nalunod. Walang naiwang bakas at ang dagat ay muling naging tahimik. Ang mga tao ng baryo ay nawala, pati na rin ang kanilang mga kayamanan. Subalit, hindi natapos ang kwento ng Baryo Bayang. Ayon sa mga kwento ng mga matatandang mangingisda, tuwing tag-init, kapag ang dagat ay tahimik at ang mga alon ay mababa, may mga nagsasabing naririnig nila ang tunog ng isang kampana mula sa ilalim ng dagat. May mga umaangkin na nakikita nila ang anino ng mga lumulubog na bahay at mga kalsadang na puno ng alga. Ipinagpapalagay na ito ang mga kaluluwa ng mga tao ng Baryo Bayang, hindi pa rin nakaliligtas mula sa parusa ng kanilang kasakiman. Isang gabi, may isang matandang mang-uugong ng kanyang mga banga at naghagilap ng mga isda nang siya'y magtangkang maglakbay papalayo sa kanyang pook. Pag-uwi niya sa gabi, nagsabi siya sa kanyang mga anak, "Nasa ilalim ng dagat ang Baryo Bayang. Huwag kayong magmadali at maghangad ng labis na kayamanan sapagkat ang mga iyon ay nauubos at nagdadala ng kalungkutan." Pinaniniwalaan ng mga matatanda na hindi pa tapos ang kwento ng Baryo Bayang at ang mga tao ng baryo ay maghihintay sa araw na ang kanilang kaluluwa ay tuluyan ng mapatawad. At mula sa mga kwento ng mangingisda, may ilang nagsasabi na ang mga kaluluwa ng Baryo Bayang ay magbabalik, ngunit mangyayari lamang ito kapag ang mundo ay muling matutong magpakumbaba at magtulungan at hindi na muling babalik ang kasakiman at ang mga kasalanan na nagdulot ng kanilang pagkawala. Hanggang ngayon, may mga umuugong na tinig mula sa ilalim ng dagat at kapag tatanungin mo ang mga matatanda, sasabihin nila, Baryo Bayang ay hindi pa nawawala. Ang aral ay buhay at dapat matutunan.